Po kayo na makibukas sa akin ng Biblia. Sa teksto po na for the third time ay bubulayin natin sa umagang ito. James 1 verses 13 hanggang 18. Pangunahan ko po ang pagbasa sa English. Marami pa po tayong Bible dito. Okay. Kung wala pong Biblia ang ating katabi, i-share po natin para makabasa din po sila. We must remember na yung visual na activity natin, especially to the Word of God, ay may malaki pong tulong sa ating mga kaluluwa. So, meron tayong pakinig, pero meron din dapat tayong visual. For you, yourself, na makita nyo po ang ating passage na babasahin, bubulayin at pag-aaralan today. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon para sa bawat isa po sa atin. James 1:13. Kung naroon na po kayo, pangunahan ko po ang pagbasa. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each one is tempted when, by his own evil desire, he is dragged away and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Don't be deceived, my dear brothers. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. Ito po mga pinagpalang salita ng atin pong Panginoon. Mapagpalang salita ng ating Diyos. For the last 2 Sundays, mga kapatid, tayo po ay nagbulay sa isang topic na napaka-familiar, napaka-relevant, napaka-essential sa ating mga buhay. And it's about maturity in Christ. So nagkaroon tayo ng acrostic topic na tinawag ko po na mic o abbreviation ng microphone, mic. Nang ibig sabihin is maturity in Christ. So nakapag part 1 and part 2 po tayo last March 2 and March 9, last Sunday. And I've shared to you, people of God, yung 3 pong facts na dapat nating ikonsidera kung gusto nating magkaroon ng maturity o maging mature tayo in Christ whenever we face trials and temptation sa ating mga buhay. So I've shared to you, I was able to share to you 2 considerable facts. At nabigyan po natin ng acrostic word yung 2 considerable facts at ginawa po nating major points. At yun po ay ang una ay the acrostic word na Jog and Gog, di ba? Ano na ibig sabihin ng Jog? Judgment of God and goodness of God. Ayan. Ang Gog sa Bible ay isang pangalan ng isang tao, Gog and Magog. Pero last Sunday, nung i-present ko yan, hindi naman aksidente. I believe, pinahintulutan talaga ng Diyos na sa praise and worship kinanta yung song na Goodness of God ni Sister Carmela. So, saktong-sakto po siya. Jog and Gog. Ayan. So, ito yung dalawa na considerable facts. If we are to mature in Christ, especially pagka meron po tayong pinagdadaanan ng mga trials and temptations sa buhay na ang atin pong ikonsidera, isipin, isaalang-alang, maalala o masunod, maiwasan ay yung judgment of God at yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. So, yung pangatlo na fact na dapat nating ikonsidera today, mga kapatid, the last but not the least, if we are to mature in Christ through our trials and temptation, ay God's saving word. Pakisabi nga po natin, God's saving word. Ang nagliligtas na salita ng ating Panginoon.
ang spiritual na salita ng ating Panginoon, ang special na salita ng ating pong Panginoon. Kasi doon po sa verse 18, last verse ng ating pong binasang passage, text for today, ito po yung nakasulat. If I may read again, para mag-sink in po sa atin. It says there, He chose to give us birth through the word, in-highlight ko na po, of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. Ayan. So, sinasabi po dyan na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng katotohanan ng Diyos, ay minabuti niya, pinili niya, pinahintulutan niya na tayo ay mapagkalooban ng kapanganakan. Birth. Rebirth. O regeneration. O born again experience. Para ano? Sabi niyan, that we might be a kind of first fruits of all He created. So, that word, birth or rebirth, regeneration, o born again experience ay spiritual, heavenly, and divine. Meaning, ang spiritual rebirth, regeneration, born again experience ay hindi gawa ng tao, hindi nagmumula sa tao, hindi napoproduce ng sino man o ng anuman. Ito ay work of God. Ito ay pagkilos, ministeryo, gawain ng langit ng Diyos. Nagmula sa taas, ang atin pong pagkakilala sa Diyos, kapanganakang muli, yung pagkakaroon natin ng personal and intimate na relationship with our Lord Jesus Christ. Sa John 1:3, ito po yung nakasulat. Okay, nawala siya. So, ang rebirth na pinag-uusapan po natin, mga kapatid today, brought about by the Word of God, the saving Word of God, the special Word of God. The special Word of God ay hindi yung pagpasok muli sa sinapupunan ng ina o pangalawang kapanganakan physically. Yan po ang tanong ng isang teacher of the law, si Nicodemus, kay Jesus Christ mismo, na nagsabing, paano ba ako ipapanganak na muli? Possible ba na ako ay maisilang na muli mula sa sinapupunan ng aking ina? Nicodemus said. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya na ang kapanganakan na yon ay kapanganakang espiritual, nagmumula sa Diyos, makalangit. Work of God. Work of God. Ang sabi kasi ng John 1:3, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Kaya ang rebirth, ang regeneration, ang born-again experience, ang kapanganakang muli ay isang makalangit na gawain ng Diyos sa buhay ng makasalanan ng mga tao. So as we did not generate our own physical birth, same is true with our spiritual birth. 'Di ba? Tayo po ay nung ipagbuntis ng ating mga ina, isilang, wala po tayong kinalaman doon. Wala tayong naging bahagi. Di ba? Hindi tayo ang dahilan, kaya tayo naipagbuntis at naipanganak na iluwal. Same is true with spiritual birth. So kung ikaw, kapatid, ay totoong nakakakilala na sa Panginoon ngayon because in one point of your life, you were able to place your faith in the Lord, nakilala mo siya, at relasyon ka sa Kanya, nagbalik loob ka, nanampalataya ka, hindi ka na nag-iisa, kundi kasama mo ng Spirit of God. Ikaw ay nakaranas ng spiritual rebirth, spiritual birth, kapanganakang muli. So ang Diyos ang nag-perform yan dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kaya nga natin nagawang manampalataya kay Kristo dahil tayo po ay na-rebirth muna, ipinanganak muli, na-regenerate muna. Remember, ang tao ay spiritually dead. Ang tao ay patay sa pagkakasala. So, how a spiritually dead person be able to come to God, to respond to God, to recognize God, to honor God, to place his faith in the Lord, unless buhayin ka muna. I-regenerate muna yung ating, alisin yung piring sa ating mga mata. Bigyan tayo ng bagong espiritu. Kaya nga nung magawa nating maglag ng pananampalataya kay Kristo, may naunang ginawa ang Panginoon.
Yung tayo ay i-regenerate muna, buhayin munang mag-uli, at alisin ang piring ng kasalanan para makita natin ang Diyos. So, it is the grace of God. Grace ng Panginoon yung tayo po ay makaranas ng kaligtasan, ng spiritual rebirth or regeneration. Hindi po yun bunga ng atin pong pagiging mabuti, ng ating pagpapagal, even ng ating pagsampalataya. Kasi kung aatras ka't lalalim ka, yung ating pagsampalataya, oo, sabi ng Ephesians 2 verses 8 to 9, it is by grace you have been saved through faith. Through faith talaga. Pero still, biyaya ng Diyos yung tayo ay nagkaroon ng faith o nagawa natin manampalataya sa ating Panginoon. Ang grace ay libre, kaloob. Hindi po yan nabibili, hindi yan na-manufacture, hindi po yan nasusumpungan saan man o kanino man, maging sa ating mga sarili. Sapagkat ang grace ay gift, regalo, kaloob, kusang loob, at nagmumula sa ating Panginoon. And that grace ay hindi po deserving ng kahit sinong tao na nabuhay sa mundong ito, however good they are, you are, we are, ay hindi pa rin po tayo deserving sa grace na ito ng ating Panginoon. Bakit? Because man is a sinner. Because ang mga tao ay makasalanan, narumihan, separated from God. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, impyerno, because of sin. God is not just the God of love, but a God of justice. Kaya, since ang tao nagkasala, dapat parusahan ng hari, ng mga hari. Pero ang Diyos din naman ay Diyos ng pag-ibig at kahabagan, kaya ang ating Panginoon ay pumili. Hindi niya pinahintulot na lahat ng taong nagkasala sa impyerno mapunta, kundi pumili siya ng ilan, ng many, ng few, o ng marami, hindi lahat. Pinili ng Diyos at pinagkaluban niya sila ng pananampalataya, ng rebirth, ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. So, sa pamamagitan ng salita ng Diyos at Espiritu ng Diyos, ang tao, kayo at ako, ay assume, ay kaya nakaranas ng rebirth, kaligtasan ng kaluluwa, kapanganakang muli, born-again experience. Just as physical birth requires two parents, same with heavenly birth, same with spiritual birth, same with our regeneration, na nangailangan para tayo mailuwal muli, ipanganak na muli, spiritually, kailangan natin ng dalawang parang magulang o kasangkapan o tool. Una ay ang Espiritu ng Diyos, at ginamit ng Espiritu ng Diyos ang salita ng Diyos para tayo po ay makaranas ng pangalawang kapanganakan. So the Spirit of God uses the Word of God to bring the miracle of new birth. Ito po siya, John 3:6, yung kinote ko po kanina, napaaga. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Pansinin niyo po yung hinighlight ko na Spirit na word. Ano po ang inyong napansin dito? Okay, yung una, capitalized, yung letter. Pero yung pangalawa ay small letter, yung S. Pointing to the Spirit, the third person of the Trinity, Holy Spirit, Diyos, ang nagbibigay ng kapanganakan, ng regeneration, ng born-again experience, ng personal saving relationship sa Diyos, sa Spirit, small s, sa tao, sa makasalanan, sa mga may kaluluwa, sa mga nangangailangan ng kapatawaran at kaligtasan ng kaluluwa. Kaya nga dito makikita natin na hindi galing sa atin ang ating pananampalataya, ang ating kaligtasan, kundi sa Espiritu at sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi ng 1 Peter 1:23, concerning our rebirth, na ang dahilan ay hindi lang Spirit of God, kundi Word of God din. Ito po siya. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. Pakisabi nga po natin, enduring Word of God. Not just by the Spirit of God, but the Spirit of God used God's Word para po tayo makaranas ng born-again experience. So sa mga
kabataan natin dito, I do not know kung naranasan natin. Somehow, kahit nga matanda minsan, di ba, pwedeng ito ay maging parang ununderstandable, hindi maintindihan. Malibang ikaw ay nakaranas na talaga ng kapanganakang muli. I believe so. Every human being na may Spirit of God ay nakaranas ng rebirth, regeneration, born-again experience. And it's awkward or hindi posible sa'yo na maintindihan mo na kaya ka ipinanganak ng muli is because of God, because of the Spirit, and because of the Word of God. Naalala nyo ba yung unang-unang araw na narinig mo ang Word of God, nabasa mo ang Word of God, at ang resulta, nanampalataya ka sa Panginoon. The Word of Truth o ay ginamit ng Espiritu para tayo ay ipanganak na muli, makakilala sa ating Panginoon, ma-save. So the Word of God na ginamit ng Spirit para tayo ipanganak na muli, magkaroon ng regeneration, ay siya rin na sa atin ay magpapalago, magpapalakas, magpapatatag. Di ba? Kung paano ang ina ang nagluwal sa kanyang anak, sa kanyang baby, ang ina rin ang mag-aalaga at magpapalago, magpapalaki, magpapatatag sa kanyang baby. Same is true with God's Word. Nung marinig natin ang gospel about the Lord Jesus Christ, tayo'y nag-respond, nanampalataya, naglagak ng pananampalataya kay Kristo. So tayo po ay na-born again, pinanganak na muli, nagkaroon ng regeneration. Pero hindi po doon natapos ang ministry ng Word of God sa ating buhay na iligtas lang tayo spiritually, ipanganak lang muli. Kundi by the Word of God, tayo din ay lumago, lumaki, gaya ng isang baby na pinalaki ng kanyang ina. Sayang, wala dito sister baby kasi gagamitin ko sanang visual aid sister baby na may baby ngayon, di ba? Ganda, no? Na siya ang nagluwal sa kanyang baby, kay Joshua, at siya rin ang magpapalaki. Same is true with the Word of God. Nakakilala tayo sa Diyos nung marinig natin ang gospel about the Lord Jesus Christ. We responded to God, we placed our faith. Pero sa salita din ng Diyos, nilayo ng Espiritu ng mga mananampalataya ay lumago. Lumago. Kaya ang salita ng Diyos ay napaka-importante sa buhay ng mga mananampalataya. Dapat maging kagaya ng newborn babies, sabi ni Peter, na nagkikrave for pure spiritual milk for the Word of God. Para so that by it, you may grow up in your salvation. So, kung meron tayong physical na food na kailangang ilagay sa ating mga katawan para lumakas, lumaki, lumago, lalo na ang baby, same is true with our spiritual body. Na ang pagkain, nagpapalago, nagpapatatag, ay salita ng ating Panginoon. Kaya nga, ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos ay dapat hindi nako-compromise. Amen. Hindi pinagtatalunan kung yan ba talaga ay kailangan ko o hindi. And most of all, hindi ito dapat na ipinagpapalit sa anumang kahit pa sabihin nating magandang bagay, importanteng tao, importanteng okasyon, convenience natin. Amen? Ito yung naniniwala tayo because may Spirit of God tayo, nakaranas tayo ng regeneration, born-again experience, may kailangan ng ating soul, and that is the Word of God. Kaya yung pagbabasa daily, pakikinig ng preaching, pag Sunday, personal na meditation, doon salita ng Diyos, intake, and most of all, application, ay napaka-importante. Salita ng ating Panginoon. So, like newborn babies crave
for pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. So, niligtas tayo ng salita ng Diyos at patatatagin din tayo ng salita ng Diyos. Can you say amen to that? So, kung tayo po ay medyo nagkukulang in this area, kung magbasa tayo ng Bible once in a while lang, make it daily and regularly. Are you with me? Parang pagkain po kasi yan, di ba? Pag may na-miss tayong pagkain, hindi tayo nakakain ng lunch, dinner, o breakfast, hindi naging 3 times a day o 2 times a day. Di ba? May effect sa ating lakas, kalusugan, sa ating katawan, sa ating buhay, maging sa ating kaisipan. So maraming pwedeng tamaan. Same is true. More so, most importantly, sa ating spiritual body, spiritual lives, where we need the benefit of the milk, spiritual milk, and that is the Word of God. Para tayo po'y tumatag, lumago. Kaya nga sa harap po ng pagsubok at tukso, kung kulang tayo sa pagkain ito, sa vitamin na to, Word of God, possibly hindi natin alam ang ating gagawin, ang ating desisyon, ang ating approach. Possibly kung alaman natin yung gagawin natin because nabasa natin ang Word of God, pero hindi natin susundin, so pwede tayong mahulog sa pagkakasala. Pwede tayong manatili sa pagkakasala at hindi tayo makakabangon. O pwede tayong maging inactive o kaya unfruitful at pwedeng hindi natin mag-glorify ang Panginoon because we lack this food na kailangan ng ating mga kaluluwa, and that is the Word of God, the saving Word of God, the spatial Word of God, the spiritual Word of God. So, yung rebirth, regeneration, kapanganakang muli, born-again experience is a supreme birth. It is a finest, highest birth, pangalawang kapanganakan. Kaya nga, mawawalan ng kabuluhan yung unang kapanganakan because our old birth ay hindi acceptable sa Panginoon di po ba? Dahil tayo ay isinilang na may dalang kasalanan, sinful nature, at nung tayo ay, di ba, magkaisip, tayo ay, ginawa lang natin kung ano yung nature natin, and that is to sin against God. So, salamat na lang sa Diyos dahil pinili niya tayo, pinili ka niya, nakilala mo siya, pinanganak kang muli. So, that's the time na tayo nalinis, na-redeem, at nagkaroon ng intimate na personal saving relationship with the Lord Jesus Christ. And of all the creation of God, ang mga pinili ng Diyos, elected by God, Christians, believers, yung mga nanampalataya sa Panginoon, ay tinawag sa ating passage na first fruits, unang bunga ng pananim, ng bukirin, o ng halaman. Unang bunga. So, naging unang bunga. Kaya nga mga kapatid, ang ating Panginoon ay hindi nga talaga siya nalugod sa ating unang kapanganakan, kundi sa pangalawang kapanganakan. Dahil sa panahon na yon na tayo ipinanganak na muli, tayo po ay naging first fruits, unang bunga. Unang bunga na sa iba parang pagka nagkatrabaho, yung unang sweldo binibigay sa Panginoon, first fruits. Ayan. O kaya meron kang halaman, pananim, yung unang bunga, hindi mo kakainin, iaalay mo kay Lord by way of, di ba, pamigay, itulong, ganon. At hindi mo i-enjoy. Ayan. And mataas na pagkakakaranasan at finest na karanasan ang ipanganak na muli. Sana marami tayong makita in our church, even sa labas, ng mga tao na makikita nating seemingly may mga marka ng kapanganakang muli o ng born-again experience. Buhay na nabago at matuwid na pamumuhay na ayon sa kalooban at kautusan ng Panginoon in His Word by the Spirit of God. Sa 1 Peter 2:9, to clarify, mga kapatid, the thought na ang mga Kristiyano, hindi lamang first fruits, naging pangunahin, kundi naging highest and finest of all the creation of God,
Kasi sabi ng 1 Peter 2:9, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession." May karugtong pa po yan. "That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light." So ito po ang sinabi ng Panginoon through Apostle Peter about the believers, about the church, about the people of God. Nakaranas ng born-again experience, rebirth, regeneration, by the Spirit and by the Word of God. Sabi ni Peter sa kayo ay chosen people. Sabi sa katabi mo, pinili ka. Royal priesthood, pambihira ito, royal na. Priest pa. Sabi mo sa katabi mo, pari ka din. Holy nation, banal na bayan ng Diyos. Okay, hindi lang pinapatungkulan dyan ang Israel, mga na holy nation, ha? Ang kalipunan ng lahat ng mananampalataya, not just in the Philippines, but all over the world, ay bayan ng Diyos. Tinatawag niyang bayan ko. Because they are God's people. Because they believe in the Lord. Because they are believers. Because they are Christians. At isa sa mga tawag ng Diyos sa kalipunan ng lahat ng mga mananampalataya, all over the world ay God's nation. God's people, holy nation. At ang sabi pa dyan, God's special possession, apple of the eye ng Panginoon. Ikaw, kung ikaw ay nakaras ng rebirth, kung ikaw ay Christian, ang paningin ng Diyos ay nasa iyo palagi. Never siya napipikit, makakalimot sa iyo, magkukulang sa iyo, at mag-iiwan sa iyo. God's special possession. Tayo ba, pagka meron tayo importanteng bagay sa ating sarili o tao, iiwanan mo ba yan? Iiwanan mo lang ba kung saan-saan yan? Na pwedeng masira, manakaw, kalawangin, maulanan, maarawan, o taong pwedeng mahamak dahil pababayaan mo, iiwanan mo, pagkakaitan mo? Of course not. So ang ating Diyos, dahil treasured possession niya tayo, special possession, hindi lang created in His image, kundi binigyan niya ng buhay na nagmula sa Kanya, binigyan niya ng espiritu, pinuspos niya ng espiritong nagmula sa langit, at inalaya ng buhay, banal na dugo ng Kanyang bugtong na anak, ay makakalimot ba? Of course not. Kasi kung yung bugtong na anak nga niya, binigay niya how much more ang mga physical na pangangailangan, ang mga temporal na pangangailangan. Kaya it is as well as spiritual needs and things ay available sa Diyos para sa Kanyang chosen royal priesthood, holy nation, God's special possession. Sabi mo sa katabi mo, napakatayog mo talaga. Sige nga, sabihin na sa kating katabi, napakatayog mo talaga. Isa pa, napaka-unique mo. Ayan. Napaka-unique mo. Napakatayog mo. Napakadakila mo. Kung ikaw ay nakaranas ng rebirth. Kung ikaw ay nakapaglagak ng pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon mo. Di ba? Yan ang sabi ko kanina. Oh. Highest and the finest. Sino? Ang mga Kristiyano. Kaya sabi ko nga, napakatayog. Hindi yung napakataas, ha? Yung parang ma-pride or na hindi marunong magpakumbaba. So tayo po ay napaka-unique, special, treasured possession of God. Sabi mo sa katabi mo, special child ka ng Panginoon. Di ba? Special. We're so special. Kaya, kung meron mga tao na lumilibak sa'yo, nang mamaliit sa'yo, binabaliwala ka, hindi ka binibigyan ng pagpapahalaga, para kang, di ba, walang kwenta, paningin ng iba, hindi ka pinapansin, hindi binibigay yung karapatan mo, it's okay. You must remember and believe that God loves you so much. At napaka-importante mo sa Panginoon.
special ka sa Panginoon. Amen po ba? Pero may purpose. Remember, kapag ka nabigyan ka ng pagpapala, ang pagpapala ay may kaakibat na responsibilidad. Di ba? Pagka na-promote ka, nabigyan ka ng magandang trabaho, malaking sweldo, etc., etc., nalagay ka sa katungkulan, sa leadership, di ba? May responsibilidad. So, to be God's treasured possession, special people of God, holy nation, unique na anak ng Diyos, pinili ng Diyos, niligtas ng Diyos, ay may responsibilidad. Ito po siya. That we may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Para tayo na ipinanganak na muli, hinugot mula sa dilim, sa kasalanan, nilinis ng Panginoon, pinatawad, ginawang anak, ginawang lingkod, ginawang special people of God, servant of God, maipahayag natin ang kadakilaan, kapurihan, kapangyarihan, kalakasan, katuwiran, nino ng atin pong Panginoon. Ang kanyang magagandang panukala, plano, ginawa, at nais na ipagkaloob sa tao, lalo na sa kanyang mga anak. Maibigay natin ang kapurihan sa ating Panginoon. Mapapurihan natin siya, maluwalhati natin siya, madakila natin siya sa ating mga ginagawa, iniisip, decision making, sa ating pagsisimba, sa ating paggising, sa ating pagtatrabaho, pag-aaral, sa ating pagninegosyo, that we may give God glory, praises. And siya ang matanghal sa ating mga buhay in every area ng ating buhay. Kaya nga, kung meron man po tayo, halimbawa, medyo in some area ng ating buhay, nagkukulang po tayo. Let's say sa ating devotion, inconsistent, hindi regular, to give God glory in your relationship with Him. Settle natin. Let make things right. Amen. Kung tayo hindi makabuo ng isang buwan, tapagdalo sa gawain, diba? Let's make things right. To give God the praises that He deserves, the glory. Anyway, sa pagsunod, remember, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, tayo po yung una talagang nakikinabang. Ang layo ng Diyos kung bakit siya nagtakda ng mga kautusan, sobrang daming kautusan in the Bible, is for Him to be able to bless the people. That in every obedience na gagawin ng kanyang mga anak, there is really a blessing. Hindi mapapahamak, hindi hihina, hindi mahuhulog sa pagkakasala kapag sumusunod. Magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, kagamit-gamit sa gawain ng ating Panginoon for His glory. Amen? So we can be able to declare the praises of God na tumawag sa atin mula sa dilim, kasalanan, sa makasalibutang gawain, sa pagiging unbelieving into a child of God, into His wonderful life. So tayo na mga nakaranas ng rebirth, regeneration, born again experience, hindi normal sa atin talaga yung mahulog sa pagkakasala. Man din maglunoy sa pagkakasala. Are you with me? Hindi ba iwasan minsan? Mag-commit tayo ng kasalanan. Pero hindi na dapat, di ba? Kaya dapat na pinagtatagumpayan, ino-overcome. If ever mahulog talaga, mag-commit, kaya nga may antidote, 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Immediately, as people of God, kung ikaw ay talaga nakasang born again experience, may Spirit of God ka, pinanganak ka ng salita ng Diyos, kahit maliit lang na kasalanan, makukonvict ka. Kahit sa isip lang, makukonvict ka. May mali kang ginawa. Amen po ba? Kahit sa salita lang na biro, kung inappropriate na siya, makukonvict ka. And wag natin pagtagalin, amen, ang mga kasalanan na kukomit natin. Immediately, i-confess sa Panginoon, ihingi ng tawad, talikuran yan, mag-commit tayo na hindi na natin yung gagawin. At kung tayo ay paulit-ulit
na nahuhulog, just continue coming to God. Dahil ang Diyos ay hindi nagtataboy. Amen? Hindi pa tapos ang Diyos sa atin, in that area. Patuloy lang tayong tinuturuan ng Diyos sa ating mga kahinaan at limitasyon, pero sa banda-banda ron, makikita natin ang himala at pagkilos ng ating Panginoon. Ang transformation na gusto natin maganap sa ating mga buhay, at the moment, ngayon, maaring hindi mo magawa, hindi mo ma-acquire, hindi mo ma-experience, pero later on, kung hindi ka susuko sa paggawa ng mabuti, manalangin, magsisi, magbalik loob, tumalikod sa kasalanan, patuloy na i-overcome, pagtagumpayan ng tukso, ang pagsubok, ang kahirapan, ang jablo, God will bless us. Can we say amen? Alam ng Diyos yan kung anong laman ng ating puso. Huwag lang susurrender. Huwag lang mag-yield sa kung anong gusto natin, pero ayaw ng Diyos. Huwag susurrender ang sarili. Huwag mag-yield, huwag magpapatianod sa kung ano ang parang convenience natin, ikasisiyan natin, acceptable sa marami, pero hindi ayon sa kalooban at utos ng Diyos. As long as nakikita yan ng Diyos sa ating mga puso, God will be with us. Because a higher birth means a higher life. Are you with me? Kaya dapat walang puwang ang panghihina, ang panlalamig, ang decline, ang pagtalikod, ang pagbabackslide, ang pagtigil sa pagdalo, pananalangin, pagmiministeryo, paglilingkod sa Diyos, pagkakalob sa Diyos, pagpupuri sa Diyos, pagbabasa ng salita ng Diyos, pagpapamuhay ng kalooban ng ating Panginoon, pagpapatawad, pagiging matiisin, matyaga. Are you with me? Ang lahat ng yon ay mabuti, utos ng Diyos, kalugod-lugod sa Diyos, na hindi natin dapat sukuan. Are you with me? Hindi tayo dapat mapagal sa paggawa ng mabuti. Are you with me? Because it's the same as ang Diyos ang ating tinalikuran if we yield to sin and temptation sa ating buhay. However small na kasalanan. Because remember, ang kasalanan ay nanganganak. Ang kasalanan ay nagmamature. Ang kasalanan ay humahantong sa kamatayan. So, it is the experience of new birth that helps us overcome temptation. Our new nature must be fed by God's Word daily. Sabi mo sa katabi mo, basa. Makinig. Alam nyo, blessed tayo kasi kahit gabi may preaching ang ating bishop. Pag Monday, pinopost na natin yung ating preaching. May Bible tayo. Amen. May midweek pa tayo. Amen. And most of all, ang salita ng Diyos ay abot kamay. At kailangan nating samantalahin, i-treasure, at tanggapin, at patuloy na i-crave, just like newborn baby. Do we crave for the Word of God? O nalilimot natin to parang tamad na tayo magbasa, lalo na pag sobrang haba. O tamad na tayo kasi busy tayo. O tayo ay wala nang gana. It seems to us, minsan parang okay lang naman kahit di ako magbasa. Parang wala namang effect. Akala mo lang yun. Pero kadalasan, hindi nakabase sa emosyon ang pwedeng mangyari sooner or later. Maraming taong saya-saya, di ba? Nakangiti, sagana. Pero saan sila papunta? Hindi na sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kaharian ng Diyos. Papunta sa kapahamakan. And yet, they are happy. They thought that they are okay. They insinuate na sila ay maayos sa harapan ng Diyos. Pero sa totoo lang, hindi magandang kalagayan inwardly, relationally sa ating Panginoon. Because may mga hidden sin, may mga unrepented na kasalanan sa buhay. Mga gawaing kahit maliit, pero hindi ina-align sa kalooban ng Diyos. So, nagkakaproblema.
magkakaproblema sooner or later. Dahil ang katawan na mapagkakaita ng pagkain ay hindi lang hihina, kundi magkakasakit eventually. At pag hindi talaga nasolusyonan at napakain ang katawan, magkukulaps, hihimatayin, hihiga, at ang dulo nun, kamatayan. Are you with me? Same is true with the Word of God. Na pag hindi natin kinain, binasa, binulay, isinubi sa ating puso, and most of all, pinahalagahan, sinunod, tinalima, there is consequences. Kaya, we need faith in this area. So, ang insight na gusto po i-share sa atin, and two proposition, is that God has shown us 3 barriers that will keep us from sinning. Tanda pa ba natin? Ang 3 acrostic major points natin, ito po siya. Na tinatawag po nating 3 barriers. Sagka o safety net natin. Para ano? Ma-overcome natin ang trials and temptation o kasalanan. O para tayo ay magkaroon ng maturity in the midst of our trials and suffering. At ang maturity natin ay maturity makakaluwalhati kay Kristo. Maturity galing kay Kristo. Maturity para kay Kristo. Especially pag meron po tayong pinagdadaanan, mapagdadaanang tukso, kasalanan sa ating buhay. So these 3 barriers na pinakita ng Diyos sa atin in His Word ay dapat nating hindi lang paniwalaan, tanggapin, kundi sundin talaga. Ano po yun? 3 acrostic major points po yung 3 barriers na yon. Na ang sinabi nga natin, acrostic word, JOG, GOG, and pangatlo, GSW. Na Golden State, alam natin yan, ano? Team sa NBA, Golden State Warrior. Diba? Anong ibig sabihin natin dyan? Judgment of God, goodness of God, and God's saving word, o God's special word, o God's spiritual word. So I propose, number 1, pay attention to the 3 barriers to gain a reward. Remember, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, may kapalit na pagpapala. Pag hindi mo sinunod, anong kapalit? Pagpapalo. Are you with me? Ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Sabi nga ni Sir Dennis last Wednesday, you will reap what you sow. Amen? Kung ano tinanim mo, aanihin mo. Nagtanim ka ng mabuti, pagsunod, pananampalataya, pagpapasalamat, nag-invest ka sa Lord ng puso mo, ng buhay mo, ng lakas mo, ng oras mo, ng resources mo, pagpapalain ka ng Diyos. On the contrary, pag sinuway mo ang utos at kalooban ng Diyos, there will be no reward. Amen? But if we pay attention to the 3 barriers, ano yung 3 na yon? JOG, GOG, and GSW, ito po. Meron tayong reward. Amen? Reward, in this life, ng buhay mo, magiging blessed, magiging mapayapa, even may mga pagsubok, kahirapan, problema, tukso, at inconveniences. You can still be peaceful because of God. God will be with you. God will provide for you. God will reward. God will reward your labor. Lalo na sa mga mabuti mong ginagawa, in obedience to God, marami nakikinabang, may napagpapala, nagiging channel ka ng blessing ng Diyos. The Lord will reward you in your life. The Lord will bless you. Aanihin mo ang itinanim mong mabubuti. Pero kung masasama, aanihin din natin. Sabi nga ng iba, kaya ayan na. Medyo bakit nahahatulan daw ang ating dating presidente ngayon, nililitit. Kasi may nagawa daw. Ay, let the court decide for that. Ayokong humatol. Though aware naman tayo sa mga naging kaganapan. Pero truly, ang Diyos ay makatarungan. Kung tayo nagtanim ng mabuti, aani tayo ng mabuti. Kung masama, aani din tayo ng masama. Sa mga baguhan, ito po, kasi naranasan po natin yan. Nung ako po'y sumuko sa Panginoon, talagang hindi naman instant yung blessing. In fact,
may karanasan pa nga tayo na kung kailan ka bumalik kay Lord, nagbalik loob, parang dun pa, dumarating ang mga mabibigat na pagsubok, magkakamag-anak pa. Kaya nga yung iba, hindi nagpatuloy sa gawain ng Panginoon, sa paglilingkod eh. Kasi yan ang katwiran nila. Kung kailan ako nagsimba, saka dumating mga ganito. Kung kailan ako nagbalik loob, at nagsisimba na palagi, saka naman ito. Wala namang diferensya pala. Balik na lang ako sa dati. Di ba? Kaya nga may hindi na nagtutuloy eh. Pero nalimutan nila na ang mga pinagdadaanan nila ay bunga pa lang ng kanila pong naitanim in the past. Inaani lang muna natin kung ano yung naitanim natin in the past. Pero remember, ang importante lang, magtanim ka na magtanim ngayon. Para isang araw, wala ka nang aanihing masamang naitanim mo in the past. Naani mo na eh. Amen? At ang aanihin mo na ng aanihin, alin? Di yung mga mabubuti mong ginawa. Kaya kung nagsimula ka na 5 years ago, magtanim ng mabuti, sumunod sa kalooban ng Diyos. I believe, marami ka nang inaaning kabutihan ngayon yan. Mga pagpapala ng Diyos. Kung simulan mo ngayon, oo, bukas makalawa hanggang sa 1 taon, 2 taon pa, aanihin mo pa yung mga naitanim mo all your life. Kung nung sumuko kay Lord 30 anyos, di 30 years kang may tinanim na hindi maganda. Naging ikaw ang hari ng buhay mo, ikaw nasunod, maraming kasala. Naitanim mo. So anihin mo. God is just. Pero, kung sinimulan mo na magtanim ng mabuti naman 3 years ago, 5 years ago, simulan mo ngayon, isang araw mawawala rin ang aanihin mong sumpa. Are you with me? At ang aanihin mo na, puro pagpapala. Bakit? Kasi ang itinanim mo na, mabuti. Dahil ang sinunod mo na, ay ang mga kalooban ng ating Panginoon. So you will be rewarded in this life, especially in the life to come. Pag nandun ka na sa langit, nasarap ka na ni Lord, igagawad sa iyo ang putong ng buhay. A crown of life. Alam niyo po yan, figurative po yung crown o reward o bagay, kayamanan. Sasabi ng Bible, pagkakaloob sa atin doon. Kasi wala pong katapat yung ibibigay na reward ng Diyos sa atin. Walang katapat na salita. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo. Ang mga nakita niya doon ay walang katapat na salita. Sa ganda, sa sobrang amazing, sa sobrang awesome na mga kalagayan doon, pagpapala doon. So, ang hirap liripin. Pero, alam naman natin kung ano ang symbol ng corona. Amen? Authority, power, wealth, control. Yan po ang ibig sabihin. Maraming ibig sabihin ng crown. Are you with me? Ang crown ay nagsisimbolize na meron kang kaharian. Ang crown ay nagsisimbolize ng pagiging king. So, yan ang ginamit po na lalarawan ng Diyos sa reward na ibibigay niya sa mga mananampalataya. Time comes sa kanyang kaharian. Pero, may number 2 pa po ako na proposition. Don't run through the 3 barriers, for you will surely find destruction, death, suffering, pagkalugi. Ano yung 3 barriers na yon? Ulitin nga natin. Ano yung acrostic word natin doon? Jog, Gog, GSW. Ano ang ibig sabihin? Judgment of God, dapat nating isipin when we face trials and temptation. We must remember and consider the fact may judgment ang Diyos. Kaya kung gusto natin makaiwas sa pain, suffering, di ba? Sa papalo, huwag na nating subukan. Ano sabi ni Presidente Duterte dati? Huwag mong subukan. Amen? Huwag na nating subukan. Di ba? Para maiwasan natin ang pagbagsak, paghihina, ang disgrace sa pangalan ng Panginoon at yung hindi tayo maging worthy sa harapan ng Diyos at blessed na recipient ng mga pagpapala ng Panginoon. So don't run through the 3 barriers. Jog, Gog, and GSW. Why? Kasi may mararanasan tayong kamatayan. Kamatayan ng ating pananampalataya, kamatayan ng ating pag-asa in this life,
kamatayan ng ating kagalakan, kamatayan ng ating pangarap, maraming mamamatay. And even ang ating buhay, pwede pong mamatay. Marami pong tao nung sumuway kay Lord, hindi na sumunod kay Lord, nagtumalikod, nag-backslide, hindi talaga sumunod. Kinuha na lang ni Lord. Some are, Christian nga, believer nga, at sa langit mapupunta. Pero, walang na-invest na sakripisyo at paglilingkod sa Diyos nung nabubuhay pa. Kaya pagdating sa langit, parang nasunod. Pakisabi nga natin, mamamatay. Parang Pastor Vic, pwede ba pakialis mo na yung picture na yan? Nakakatakyot. Sige, balik ko na dito. Di ba? Ayoko sana, pero because yan po ang sabi ng Scripture. Yan po ang tinuturo ng Panginoon. Buhay, pagpapala, reward, if we obey, consider the 3 barriers in facing when we have trials and temptation. But if we run through, pag sinagasaan mo, yung 3 barrier na yan. Pag sinira mo, giniba mo. Pag binaliwala mo yung safety net na yan sa'yo, you will surely lose a lot of things in your life. Even your soul, even your body, even your loved ones, trabaho, negosyo, pamilya, pwedeng galawin yan ng ating Panginoon as discipline sa atin kung hindi natin isasaalang-alang ang mga importante pong kalobang ito ng ating Panginoon. Let's rise up. Tayo po ay manalangin. Let me pray for you. Let's come to God in prayer, mga kapatid, dahil I'm sure lahat tayo may struggle, may burden, may shortcoming sa ating Panginoon. May nais ang Diyos na isuko natin sa Kanya, gawin natin, pagsumikapan natin, pagsumakitan natin. I'm sure ang Diyos po natin, mga kapatid, may nais na makita sa atin. May nais na makuhang kapurihan sa ating mga buhay at hindi ma-disgrace ang Kanyang pangalan in some area ng ating buhay, commitment, at sa ating mga way of life, sa ating pagtrato sa Kanyang kalooban, sa Kanyang gawain, how we handle our time, how we handle our resources, how we handle our talents na binigay niya sa atin, our gifts nagmula sa Panginoon, how we obey God sa mga pinapahintulot niyang pagsubok sa ating buhay, na minsan hindi lang natin talaga pinagtatagumpay, hinahayaan na lang natin maghari sa atin ang isang gawain na alam natin hindi kalooban ng ating Panginoon. So let's come to God, to our Pater, to our transformer, na ang salita at Espiritu nasa atin at makapangyarihang bumago sa atin po mga puso at buhay. Let's come to God in prayer. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, right now. Once again, we confess to you our sins. Forgive us, Lord, dahil nagmataas kami, nagmalaki kami sa iyo. Nagyabang po kami. Nakalimot kaming manalangin. Nakalimot kami, Panginoon, na magbasa ng iyong salita. Nakalimot kami, Panginoon, pahalagahan ang bawat bahagi ng inyong gawain in this place every Sunday. Lord, we have forsaken you. Lord, kami po ay nag-isip ng masama. Kami po ay may inakusahan sa aming isip. Lord, meron kaming unforgiving spirit. Lord, meron kaming heaviness of heart. Panginoon, in-entertain namin sa aming isip ang mga gawaing alam naming hindi ayon sa inyong salita at kalooban. Kami po ay nagkamali ng desisyon. Kami po ay nagkaroon ng mismanagement sa blessings mo sa aming buhay. Financially, gifts, talents. Panginoon, tulungan niyo po kami. Patawarin niyo kami. Linisin niyo po kami. Baguhin niyo po kami by your word and by your spirit. Lord, we come to you by faith, believing that you are our Pater,
ang aming maglililok. Lord, hindi namin kaya na baguhin ang aming mga sarili. Hindi namin kaya na masunod lahat ng inyong kalooban. Only by your grace. Only by your mercy. Only by your power. Only by the power of your word and spirit, Lord, we can endure, we can stand, we can serve you, we can have enabling. Hindi lang malaman ang inyo pong mga kalooban at kautusan sa aming mga buhay, kundi masunod ito, Panginoon, lagi at tuwina. Oh God Almighty, continue to transform us by your word. Continue to empower us. Continue to renew us, Lord. Sa mga kapatiran, patuloy po sana na magpurad po kayo ng rebirth sa aming kalagitnaan, ng regeneration, kapanganakang muli, ng born-again experience. At kami po, Panginoon, na nakaranas na po ng rebirth, by your Spirit and by your word, ay palagi po sanang makapagdepende ng aming po mga sarili, makapagkumita ang mga sarili sa iyo. Na hindi kami, Panginoon, magko-compromise sa bulong ng dyablo, sa gusto ng aming isip at katawan, sa amin pong nilalayong pagbitaw sa puluhan. Lord, Panginoon, nagsusumamo po kami. Huwag mo kaming hayaang magkamali, magkasala. Tulungan niyo po kami, Panginoon, makapanatili sa inyo pong biyaya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maging passionate sa inyo pong utos at kalooban. Though we may fail you at times, maalala pa rin namin na kayo, Panginoon, nandyan palagi sa tabi namin, naghihintay. Naghihintay sa aming paglapit, pagpapakumbaba, pangungumpisal, at paghingi ng inyo pong dagdag na kalakasan, habag, biyaya at pagpapala sa aming mga buhay. Lalo na ang kami po, patuloy at higit pa na makasunod sa inyo pong kalooban. At hindi kami mag-waver, hindi po kami mag-deviate, hindi po kami mag-decline. Hindi lang namin maipagpatuloy ang aming pong ginagawang mabubuti, lalo na para po sa inyo, kundi all the more, marami pa po kaming magawa na mabubuting bagay in light and in power of your will and word. All for your glory. Mga mabubuting gawain na kami rin po ang unang mag-aani, ang aming pamilya, ang inyong gawain, ang inyong banal at makapangyarihang pangalan sa aming mga buhay na dala-dala po namin as Christians. O God Almighty, kayo na po ang bahala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alam niyo po, ang kalagayan bawat isa sa amin. I pray, O Lord, na lahat kami, Panginoon, katagpuin niyo po sa kung saan kami mahina, may pagkukulang, may dapat pong isettle before you, dapat talikdan na kasalanan, i-commit sa inyo na hindi po namin kayang i-offer, bitawan, at talikuran, Panginoon, at ibigay po sa inyo ng buong puso. Lord, kayo na pong bahala. We are your people. These are your people na inyo pong minamahal, nais pong patuloy na pagpalain, at higit pang pagpalain all the more for your glory. Salamat po, aming dakilang Diyos, sa inyong salita, sa inyong spirito. Salamat po sa inyong pagkilos sa inyong mga buhay sa mahabang panahon na ng paglilingkod sa inyo. And most of all, for this wonderful day that you have made for us to honor you and glorify you, and for you to bless us once again and even more, or for your glory. This is our collective and humble prayer. In the name of your Son, Jesus Christ, this we pray. And we say, Amen! And glory, 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 glory to our Most High God. Purihin natin at patuloy dakilain minsan pa ang ating Panginoon in this song. Your eyes on the sparrow, and your hand it comforts me. From the ends of the earth to the depth of my heart, let your mercy and strength be seen. You
your purpose.